cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Kung bago ka pa sa channel ko, kung hindi mo alam ang episode 1 ay nasa comment section ng link kung gusto mong subaybayan ang video ko dahil ito ay bagong kong account, at natapos nga tayo sa balak na paghihiganti ng Xuanwu sect. Pagkatapos nga ay nagpaplano pa sila kung paano nila aatikihin si Ye Feng at may pinakilala si Ling Yaoer na si Zhang San, wika ni Zhang San kay Ning Xuanwu na gagawin niya ang lahat ng utos ni Ning Xuanwu. At sinabihan siya ng nanlilisik ang mata, wika niya na, pumunta ka sa gym ng martial arts at alamin mo kung ano ang nasa loob, lalo na ang makahanap kung sino ang master ng gym na iyon, at binalaan siya ni Ling Yaoer na, hindi ko nga maipaliwanag ang lakas ng taong iyon, at hindi siya simpleng tao. Siya ang uri ng tao na kayang hulihin ka kahit sa isang hininga lang. Dagdag pa ni Ling Yaoer na habang dinidescribe niya si Ye Feng, wika niya na, pati na rin, matalino ang taong iyon, at puno ng mapanakit na hangarin ng gym na iyon ng martial arts, kaya't hindi ka dapat magpakita ng anuman. Kundi, magiging kapareho mo rin ang kapalaran ng magkapatid na si Wu Chen at Wu Feng, at napasabi si Ning Xuanwu sa kanyang isip na, hindi, mukhang mayroon akong nalampasan. Ang nakakatakot na kutsilyo sa kamay ni Lu Qingshan ay maaaring gawa rin ng taong iyon, kaya sabi niya na kung ganoon, ang tunay niyang lakas ay tiyak na lampas sa realm ng isang martial king. Habang nagpapalabas ng aura si Ning Xuanwu, sinabihan niya si Zhang San na, huwag mag-alala, kung hindi ka makakabalik, susuportahan ng Xuanwu sect ang iyong pamilya, at binalaan siya na ngunit kung maglalakas loob kang tumakas, ay padadala kita at ang iyong pamilya sa impyerno para magkita-kita kayo roon, pero sinabi ni Zhang San na paano kung, makakabalik ako rito ng buhay, at sinabi ni Ning Xuanwu na kung makakabalik ka ng buhay ako ang magkukusang loob na ikaw ay maging direct disciple ko ng walang alinlangan, at pwede kang pumili sa Xuanwu sect master elders kung gugustuhin mo. Habang si Ye Feng napakasarap ng buhay, nakahigal lang at walang problema dahil may nakuhang pira, habang si Zhongqing naman ay nasisiyahan maglinas ng paligid na ginagamit ang divine clothes, na tinitingnan lang siya ni Ye Feng, at nagsalita si Ye Feng, sinabihan niya si Zhongqing na oo nga pala, medyo maalinsangan ang panahon noong isang araw, kaya tanggalin natin ang 18 pinturang iyon sa harapang silid at patuyuan sila sa araw, at gayon paman, patuyuan lang natin ang mga pinturang ito sa hardin, hindi maganda kung ito'y mahahanginan at sumang-ayon lang si Zhongqing dahil maganda ang pakiramdam niya ngayon maglinas ng walang problema. Habang sinisimulan binibilad na ni Zhongqing ang painting, si Ye Feng naman ay inaantok, at may narinig si Ye Feng na buses at nagtatanong kung may tao ba sa martial arts gym ni Ye Feng, habang may paa tayong nakita. Nakarating na pala si Zhang San sa martial arts gym ni Ye Feng, wika niya na ang lugar na ito ay isang normal lang, walang kakaiba sa lugar at walang special, pariho lang ang martial art gym ng iba. Habang si Ye Feng naman ay nakangiti dahil may taong pumunta sa martial art gym niya, sa wakas wika niya na, nakikita ko sa aking mata na itong taong ta ay isang henyo sa martial arts, tamang-tama, may discount sa pagpaparehistro sa aming martial arts gym ngayon, mukhang kumbinsido siya. Nagsalita naman agad si Zhang San, sabi niya na, kamusta? Gusto ko sanang itanong paano pumunta sa Xuanwu sect. At kinabahan si Zhang San dahil nadulas ang dila sa sinabi niya sa Xuanwu sect, kaya naisip niya na, wala na, tapos na mamatay na ako dito, tila sasapitin ko rin ang sinapit ng dalawang magkakapatid na si Wu Chen at Wu Feng, at tinanong siya ni Ye Feng, hoy ikaw, habang pinagpapawisan na ng malala si Zhang San sa kaba, at humiwalay na nga ang kaluluwa ni Zhang San sa takot dahil mamamatay na siya ngayon. Ngunit sinabihan siya lang ni Ye Feng na habang itinuro niya ang daan sa Xuanwu sect, wika niya na doon lumabas ka at kumanan ka at kumaliwa ka, makikita mo pogi ako. At napasabi si Zhang San na sa kanyang isip na, seryoso ba siyang nagtatanong ako kung paano makarating sa Xuanwu sect? Gusto ba niyang patayin ako ng dahan-dahan, o ito ba isang sayang na oras para patayin ako? Habang tinitingnan niya si Ye Feng, wika niya sa isip na, habang mas tinitingnan ko ang kanyang mga mata,
mas lumalabas siyang parang isang mortal. Ang mga haka-haka ni Senior Sister Yao Linger at ng Master ay hindi totoo. At tinanong niya si Feng na may pinatamaan wika niya na Ginoo. Mukhang tahimik dito, siguro walang masyadong mga alagad dito, di ba? Napasabi siya sa isip niya na, sa ganitong uri ng pang-aasar, kung talagang ikaw ay isang guro, tiyak na ipapakita mo ang tamang ugali. Hindi ito gaanong nakakasakit, at kung walang tugon, ibig sabihin, hindi talaga ito eksperto, habang nagkatinginan silang dalawa. Kaya sinabihan niya si Feng na may pang-asar, sabi niya na, mas mabuti nang gawing restaurant ang iyong gym sa martial arts, kahit na mas magiging sikat ito kaysa sa ngayon, at walang namang masabi si Feng tila may tinuturo ito. Kaya napangiti si Zhang San dahil napagtanto niya na yumobre ang kanyang plano, kaya kumakaripas siya ng takbo dahil napagtanto niya na, ito'y klaro na isang mortal lamang si Yifeng, na makikita nga natin na abot langit ang ngiti niya sa nakuha niyang impormasyon wika niya na ang gym na ito sa martial arts ay pangkaraniwan lamang, walang nakatagong masamang hangarin. Ngayon, tiyak na magiging promoted ako at magiging direktang alagad. Habang si Yifeng na parang si Mark tahimik lang, at may naramdaman si Yifeng sa kanyang likod na may dumating, makikita nga natin ang dumating ay si matandang Wu Yonghong na tila may kasama. Ang kasama pala ni Wu Yonghong isa ring martial ancestor na si Chu Shihuang, Sun Zug, Limu Exi, wika ni Wu Yonghong na Ginoong ibinabati kita muling pagkikita narito upang magbigay galang kasama ang aking mga kaibigan. At humingi naman agad si Wu Yonghong kay Yifeng baka nakaistorbo sila kay Yifeng pero sinabihan lang siya ni Yifeng na okay lang wala naman akong ginagawa kaya sumama kayo sa akin sa loob. Napasabi si Yifeng sa kanyang isip na, kumbaga sa mga taong nagtrabaho sa bukid kasama si Lolo Wu, inaasahan ko'y lahat sila'y magkakaroon ng kakaibang anyo, at may humawak kay Wu Yonghong sa kanyang balikat. Ang humawak ay si Chu Shihuang wika niya na, ito ba ang nakatagong ekspertong si Mr. E na iyong nabanggit? Paano naman ang isang mortal na walang cultivation ang karapat-dapat na mag-anyaya sa amin, ang mga ninuno sa sining ng martial arts? At wika rin ni Limo Exi na hindi mo ba sinabi na ang kanyang gym sa martial arts ay may tadtad na signboard na naglalaman ng malinis na martial intent sa pinto, saan naroon ang signboard? At nainas naman si Wu Yonghong dahil ang dami nilang sinasabi kaya pinatahimik niya sila wika niya na, kapatid sa sining ng martial arts, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Nakita mo na ang aking banal kong sandok, at maunawain akong dinala kita rito para magbigay galang, ngunit nagpapakawala ka ng masamang amoy. Kung hindi mo ako paniniwalaan, umalis ka na lang at huwag nang magdulot ng gulo dito. At sinabihan sila ni San Shuj wika niya na, tama na, mga kapatid, higit kayong 1,000 taon na, pero parang mga bata pa rin ang inyong pag-aaway, at, tingnan niyo ang lupa, hindi ba't iyon ay isang bato na parang galing sa langit at nagulat naman si Chu Shihuang nang napansin niya ito, habang si Limu Exi ay nabaliw na wika niya na, anong nakakatakot na tao? Isa itong kahangahangang yaman ng imperial grade, isang bagay na kahit kami, mga ninuno, ay maingat na iniingatan, pero ginamit niya ito upang ayusin ang hagdang batong hakbang. Ang biyahe na ito ay hindi karaniwan pero si Yifeng ginamit lang ng parang bato sa paningin niya. Habang papasok na sila sa loob na makikita nga natin si Zongqing naglilinis peron at may napansin na naman sila sa kanilang nakita, kaya nagulat sila nung napagtanto na nila ang tela, wika nila na, mga kapatid, ang pirasong iyon ng tela. Medyo misteryoso ito at isa itong yaman ng imperial grade o langit. Silang lahat ay mga banal na relic, sa ganitong paraan, ang isang tao ay madaling makabili ng mga bundok at maaari ring itaguyod ang isang sektor. At tinanong nila si Yifeng kung, saan niya nakuha ang ganitong magandang bagay. Ngunit sambit lang ni Yifeng na ito'y tila at isang tropo, at habang nakikinig sila sa mga sinabi ni Yifeng, wika ni Yifeng na ginagamit ko para pampamunas sa mga alikabok sa paligid sa lugar ng martial arts gym na makikita natin na pinagpawisan sila sa narinig,
At biglang silang nagbigay galang kay Yifeng na kayuko ang ulo na may pagrispito silang apat kay Yifeng, wika nila sa isip na, kung wala siyang pakialam sa mga yaman ng Imperial Grade, at dagdag pa nila na tiyak na siya ay isang martial saint. Habang si Zongqing napasabi siya na ito na ang huling painting na lilinisin ko kaya pagkatapos nga ni Zongqing ang paglinis sa painting, at may lumabas na enerhiya na sumabog nung natapos na linas ni Zongqing ang painting, at nagulat ang apat nang naramdaman nila ang enerhiya na nagwala, at tila napunta sila sa ibang mundo nung naramdaman nila ang enerhiya, na makikita nga natin na parang mga baliw ang apat na martial art ancestor habang tinitingnan sila ni Yifeng, wika ni Yifeng na, bakit sobrang excited ang mga ito? Baka dahil sa kanilang pangit na itsura, marahil marami na silang nireject dati, at sinabihan niya ang apat na ngayon nilinis na ang gym sa martial arts, at medyo magulo sa loob. Umupo tayo sa harapang silid at natigil naman sila sa kanilang narinig, na makikita nga natin na ang apat ay nakaupo na habang si Yifeng ay may pinuntahan at wika niya na, inutusan ko ang aking minamahal na alagad na nagpakumulo ng tubig at gumawa ng tsaa, at wika niya sa apat na hintayin lang ng sandali, kukuha ako ng mga chess pieces, kaya't kayo na muna dyan, at napasabi sila na, ang pressure na ito, anong lakas ng martial intent. Hindi ko pa nararanasang ganitong matindi ang martial intent dati, ang realm na aking kinatatayuan ng daan-daang taon ay nagluwag na rin. Kaakibat din nito ang kapangyarihan ng kalangitan. Wika ni Wu Yunghong na, martial saint, hindi, dapat siyang isang immortal warlord. Anong sorpresa, magkaroon ng contact sa isang immortal warlord. At sabi naman ni Sun Zug na, kaya pala hindi natin maunawaan ang kanyang cultivation, hahaha, isang immortal pala siya mula sa upper world. At umalis naman si Limu Xi na may dalang upuan wika niya na. Hindi, ang martial intent na ito ay sobrang lakas, hindi ko na kayang pigilan. Kung tatagal pa ako dito, baka mabaliw pa ako sa lugar nato. At pati rin si Chu Shikwang wika niya na hindi ko na rin kayang tiisin ang matagal. At nagtaka ang mga tao sa kanilang nakita na parang mga baliw ang nasa harapan nila. Sabi ni Wu Yunghong na, anong kasawian, huwag maging makasarili. Ito'y isang magandang pagkakataon na. Sabi ng taong dumaan wika niya sa isip na, ang mga matatanda dito ay gustong maging alagad ni Master Yi, mukha nga silang matatandang mga baliw at nakakatakot, at nakita sila ni Yifeng at tinanong sila na ba't kayo nandyan sa labas ng pintuan, at nagpalusot naman si Chu Shikwang wika niya na, ngayon, dumating kami ng biglaan, ang aming mga sapatos ay naglalaman pa ng putik, kaya't naisip namin na mas mabuti na sa labas muna, at sa mga ayon naman ng tatlo sa sinabi ni Chu Shikwang para hindi sila mapahiya. Sabi ni Yifeng na, sige. At napangiti naman si Yifeng, at napasabi si Yifeng sa kanyang isip na inaakalang niyang taga-bukid sila wika niya na lahat sila ay matitinong tao na namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, kaya hayaan na lang natin sila. At sinabihan niya si Zongqing na, tandaan mong ikabit ang signboard mamaya, ako'y maghahanda ng tanghalian kung kinakailangan ng mga elders. Alagaan mo sila, at sumang-ayon naman si Zongqing wika niya na sige boss no problem, at nilagay na nga ni Zongqing ang signboard, at nag-react ito at nakita din ito ng apat, at tila may nakita sila sa signboard na makikita nga natin na paiyak sila na hindi na may pinta kanilang mukha sa kanilang nakita wika nila na, ang bawat salita pala ni Mr. Yi ay may malalim na kahulugan. Alam niyang hindi natin kayang maunawaan ang martial intent ng harapang silid, kaya't iniutos niya sa kanyang alagad na ikabit ang signboard na may mas mababang martial intent na sign, at napangangaang mga tao sa kanilang nakita dahil ang papangit ng pagpumuka ng apat na umiiyak, at lumipas ng oras ay nalipat tayo sa Xuanwu sect na makikita nga natin na may nagsabi na ang taong inutusan ni Ning Xuanwu ay nakabalik ng buhay, na makikita nga natin si Zhang San na ang laki ng ngiti abot langit dahil sa nakuha niyang impormasyon, wika niya na, nagpapakumbaba akong magulat sa patriarch at sa mga elders. Natuklasan ko na ang taong iyon ay wala namang kahit anong kakaibang kapangyarihan,
isang pangkaraniwang mortal lamang, at sinabihan siya ni Ning Xuanwu na nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan. Wika niya na nagsasabi ka ba ng totoo, at sinabi niya na may tiwala sa kanyang sasabihin. Wika niya na, sa harap ng langit at lupa, sumumpa akong buhay ko'y ipinagpapalit, hindi ako nagsisinungaling. Wala akong nakitang kakaiba sa martial arts gym, at si Yifeng kahit gaano ko siya ginugulat, wala siyang ibang reaksyon kundi ang isang mortal. Kung siya nga ay tunay na isang martial master, bakit niya kailangang mag-pretend na isang mortal? At nagulat naman si Ning Xuanwu sa narinig, dagdag pa ni Zhang San na, sa tingin ko, mayroon ngang misinterpretasyon tungkol sa pagkamatay ng dalawang kapatid, Jing Wuchen at Jing Wufeng. Iniisip ko pa nga na baka hindi pa sila patay, wika ni Ning Xuanwu habang nagpapalabas pa rin ng aura. Sabi niya, itong si Yifeng, bago pa man tayo magkita ng mukhaan, abala na siya sa Xuanwu sect ko. Gusto niyang ipakita sa tao na natatakot ako, si Ning Xuanwu, sa kanya. At sumigaw si Zhang San na, isang simpleng mortal ang nagbibiro. Master, kailangan mong gawin siyang bugbugin at patayin ng parang langgam, at nagsalita si Ling Yaoer na. Tiyak na may kakaibang nangyayari sa ibaba, hinihiling ko sa master na ipadala muli ang alagad na ito upang kumpirmahin ito. Sambit ni Ning Xuanwu na, walang kailangang gawin, dahil baka hindi pa namamatay si Wu Chen at Wu Feng, malamang nasa loob pa rin sila ng martial arts gym. Habang nanlilisik ang kanyang mata, wika niya ulit na, ano ang nasa loob ng gym na ito sa martial arts? Pupunta ako at makikita ko mismo. Kung tunay na kayang pumatay ng tao ang gym na ito, gusto kong makita kung kaya niya akong patayin. At sumugod na nga silang lahat papunta kay Yifeng para sa paghiganti na pinapahirapan sila ng ilang araw dahil naghintay sila sa wala.